Tatlong magkakaibigan ang masayang namuhay sa isang kakaibang nayon na napapaligiran ng mga gumugulong na burol at makulay na mga bukid. Sinya, na may maningning na mga mata at masayang ngiti, ay laging naghahanap ng pakikipagsapalaran. Si Ray, maalalahanin at mausisa, ay madalas na nawawala sa sarili sa mga libro. Si Fen, praktikal at masipag, ay may pusong puno ng mga pangarap. Isang maaraw na araw, tinawag sila ng matanda sa nayon, isang mabait na matandang babae na nagngangalang Elder Mira. Iniabot niya sa bawat isa sa kanila ang tatlong makintab na barya. Gamitin ang mga baryang ito ng matalino, mga anak ko, sabi niya. Maaari silang magturo sa iyo ng pinakamahalagang mga aral sa buhay. Sabik at excited, tumakbo niya sa palengke ng nayon. Ginugol niya ang lahat ng kanyang mga barya sa mga makukulay na matamis at masasarap na pagkain. Sa loob ng maraming araw, nasiyahan siya sa kanyang mga candy, ngunit hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang laman ang mga bulsa at walang naipon para sa hinaharap. Nagpasya si Ray na mag-ipon ng isang barya at itago ito sa ilalim ng bato, sa pag-aakalang ito ay magiging ligtas at lalago ng mag-isa. Ang dalawa pang barya ay ginugol niya sa maliliit na kasiyahan tulad ng mga libro at mga laruan. Sa kabila ng kanyang intensyon na mag-ipon, hindi dumami ang nag-iisang barya sa ilalim ng bato. Ito ay nanatiling nakatago, hindi nagalaw at hindi produktibo. Pinag-isipang mabuti ni Fen kung paano gamitin ang kanyang mga barya. Inipon niya ang dalawa sa kanyang mga barya sa isang maliit at matibay na kahon at ginamit ang pangatlong barya para bumili ng mga buto at mga kagamitan sa pagsasaka. Sa pagsusumikap at dedikasyon, nagtanim siya ng hardin. Sa paglipas ng taon, lumago ang kanyang mga pananim at sagana. Nagbenta siya ng mga gulay sa palengke na nagdoble ng kanyang mga barya. Makalipas ang isang taon, bumalik sina niya, Ray at Fen kina Elder Mira. Natutunan niya ang panandaliang kagalakan ng paggastos ng hindi nag-ipon. Natuklasan ni Ray na ang simpleng pagtatago ng pera ng walang layunin ay hindi nakakatulong sa paglaki nito. Gayunpaman, si Fen ay hindi lamang nag-ipon kundi namuhunan din ng matalino na umani ng mga benepisyo ng kanyang pagsusumikap. Magiliw nang umiti si Kuya Mira. Kita nyo, mga anak ko, ang halaga ng pera ay hindi sa paggastos kaagad o pagtatago nito. Ito ay nakasalalay sa matalinong pag-iimpok at paggawa ng maingat na pamumuhunan. Ang moral ng kwento ay simple mag-save ng matalino at mamuhunan ng may pag-iisip upang mapalago ang iyong kayamanan sa paglipas ng panahon.